Okay, so s- okay, so we are now in the theology of man. Okay, we call it anthropology. Okay, the doctrine of man or anthropology. So, okay, so bago tayo pumasok diyan, I just want to have some review. O ito na yung mga natapos natin. Okay, we studied bibliology. Okay, the doctrine of the Word of God. Okay, napag-aralan na natin yung mga important issues na dapat nating maunawaan about the Word of God. Okay, remember na ang Word of God is a person. Okay, yun ang dapat nating maunawaan, which we believe on that. It begins from the speech of God. Word of God is a speech. Okay, and then the Word of God was written and it became a Bible. And then the written became a person, became a human being. At ang tawag natin doon ay living word instead of written word. Yung written word, yan yung nakasulat. Pero yung living word, yan yung nagre-rema sa puso natin. Okay? And then another important things about the Bible ay, ang Bible ay isinulat man ng tao, pero hindi basta ordinaryong tao nagsulat niyan. Okay, yung mga nagki-critic sa atin, sulat lang naman ng tao yan eh, ganun, ganun, ganun. Now, ang question eh, tao nga yan, pero hindi yan basta tao, like Moses, like Isaiah, Jeremiah, si David, si Peter, si Juan, sila Paul, sinasamba nyo ng mga Katoliko, may mga ribulto nga kayo niyan. Tapos, bakit ayaw nyo basahin ang kanilang mga isinulat? O, ganun ang ating pagsagot sa mga nang-iinsulto na mga Katoliko. Dahil maraming Katoliko ay sinasabi sa Bible, sinulat lang naman yan ng mga tao. So paano natin sasagot yon? Ang sagot natin ay, sinulat nga yan ng tao, pero hindi ordinaryong tao yan. Katunayan, sinasamba nyo ang rebulto ng mga taong yan. Si Pedro, ba't nyo sinasamba si San Pedro? Pero ayaw nyo basahin ang isinulat niya. Bakit nyo sinasamba si San Lucas, si San Juan? Pero ayaw nyo basahin ang kanyang sinulat. Bakit nyo sinasamba si Maria, Virgin Mary, pero ayaw niyong sundin ang iniuutos ni Virgin Mary sa mga tao na nakasulat sa Biblia? Ganun ang pagsagot ng may isang matalinong Kristiyano. Kaya tayo nag-aaral ng Bible. And then pinag-aralan din natin ang doctrine of God. Ang importante pa sa Word of God ay yung sinasabi nating there are only 66 books ang ating pinaniniwalaan. Okay, 39 from Old Testament, 27 from New Testament. Hindi tayo naniniwala dun sa idinigdag ng mga Katoliko, yung 7. Bakit hindi natin dapat paniwalaan yon? Dahil unang-una, iyon ay hindi inspired ng Holy Spirit. Number 2, hindi iyan kasama sa Jewish canon, sa Jewish Bible, Hebrew Bible. Kaya tinanggal natin yan dahil mismo mga Jewish ay hindi naniniwala na inspired yon ng Holy Spirit. Okay, ngayon ang ginawa ng Katoliko, idinagdag. Bakit nila idinagdag? Para sa kanilang doctrine. Ano yung doctrine na yon? Prayer for the dead. Ginagamit nila yon para suportahan yung tinatawag nating prayer for the dead. Okay? Kaya tuloy ayaw nilang tanggalin yon. And then dun sa topic 2, pinag-aralan man natin yung doctrine of God. Ang paniwala natin, number 1, we believe that there is God. Okay? Kasi ang mga atheists, hindi naniniwala na may God. Okay? Na itong God na to, siya yung nag-exist dito from the very, very beginning. Now, ang tanong natin dyan ay, kailan nagsimula ang God? Ang answer natin ay, okay, so pag nagtanong sa inyo, kailan ba nagsimula ang God? Ang tanong natin ay, ang God ng Biblia ay naandyan na from the very, very beginning, which is beyond our understanding. Hindi natin kayang arukin yung pinakasimula, yung eternal past ng God, because that is beyond our comprehension. That's beyond our understanding.
Sabi nga natin, kung kaya kong unawain ng Diyos, aba ay Diyos na ako. Okay, Diyos na ako. Eh yun nga lang asawa mo, hindi mo makilala ng lubusan eh. Diyos pa kaya ang makilala mo? Oh, asawa mo nga na 30 taon mo nang kasama, hindi mo pa kilalang lubusan. Diyos pa kaya ang makilala mo na hindi mo nga nakita? Oh, yun. So, yun yung ating understanding na the existence of God. Tapos, kaya nating unawain, kaya nating makilala si God. Okay, si God, kayang makilala ng tao. Pero hindi mo siya kayang makilala ng lubusan. Okay? Pero kaya mong makilala ang Diyos. At ang ginawa natin, ang Diyos nagpakilala siya sa tao. It is God who took the initiative para makilala natin siya. Hindi natin siya na-discover, kundi siya ang nagpakilala sa atin. Kaya nga ang isang tao, kahit anong gawin mong mabuti, share ka ng share, share ka ng share. Kung hindi magpapakilala si Lord sa kanya, hindi sila magiging Christian. Yan ang mystery dyan. Eh, ba't ganon? Eh, yun ang gusto ng Diyos eh. Hindi mo siya madidiscover. Okay. Kaya kailangan talaga magkaroon ng miracle sa buhay ng isang tao para ang isang tao ay maging Christian. Alright? And then we also believe in Trinity. Pinag-aralan natin ang Trinity. Trinity is not three gods, kundi one God with three personality. Okay? Pangsisinahan natin personality o persona with three roles. Roles niya, yung kanyang naging role, siya ay naging father, siya din ay naging son, at siya din naman ay naging Holy Spirit. As a father, siya yung sustainer. As a son, siya yung savior. As a Holy Spirit, siya yung helper. Pero isa lamang yon. Alright? And then also, we talk about the nature of angels, Satan, and demon. Yung ating pinag-aralan. Now, tonight, we will talk about the doctrine of man. Okay, ano yung mga essential things na dapat nating maunawaan sa God? Number one, ang paniwala natin ay human being are created by God. Yan ang dapat nating maunawaan dito. Ang human being ay hindi nanggaling sa chimpanzee. Hindi tayo nanggaling sa monkey. Hindi tayo nanggaling sa lizard. Dahil yan ang paniwala ng mga atheist. Na in the beginning ay nagsimula lamang tayo sa mist, yung singaw. And then yung singaw na yon nagkaroon ng living things. Okay? Nagkaroon ng living things, and then yung living things na yon later on naging napakaliit na small particle, at yung small particle na yon ay naging butike, at yung butike later on ay naging matching. Yung matching na yon ay naging chimpanzee, orangutan, at yung orangutan na yon ay naging Charles Darwin. O, naging tao siya. Alright, so hindi tayo naniniwala doon. Sila lang yon dahil siguro mga mukhang matching ang tingin nila sa sarili nila. Kaya ang tingin nila sa sarili nila, mga orangutang sila. So, we don't believe on that. Our faith is God created us. Okay, and then why did God create us? How did God make us like Himself? And how can we please Him in everyday living? All right, so man refers to human race. The Hebrew term translated man is Adam. So pag pala sinabi nating Adam, okay, halimbawa si Adam, yon ay, ang ibig sabihin nun ay human race. And then yung Adam na yon ay naging pangalan din ni Adam. Kaya maraming ibig sabihin pag sinabi nating Adam sa Bible. Okay? It is human race, and then this is also a name of a person. Okay? The same term used for the name Adam, and the same term that is sometimes used to man in distinction from woman. Adama is the Hebrew word for soil. Kaya nga pag si Lord ay nakatingin sa atin, ang tingin niya sa atin ay soil ka lang. You are only a dust. Kaya hindi ka pwede magmalaki sa Diyos.
Kaya nga yung iba na nagmamalaki, they don't believe in God, ay you do not know what are you talking about. Because in the eyes of God, you're only a dust. Isa ka lang buhangin. Okay, isa ka lang buhangin, kaya huwag kang magmalaki. Alright, Genesis 2:22, then the rib which the Lord God had taken from man, he made into woman, and he brought her to the man. Ecclesiastes 7:28, which my soul is still seeks, but I cannot find. One man among all thousands I have found, but a woman among all these I have not found. So the Bible speaks of man and woman, at ang tawag natin doon ay man. Man din yon. Okay? But actually, ang tawag natin in modern terminology ay human race. Human race. Okay? Letter B, the issue is whether there is a suggestion of male leadership or headship in the family from the beginning of creation. The fact that God did not choose to call the human race woman but man has some significance for understanding God's original plan for men and woman. So, ang binabanggit kasi ng iba dito, ang pinaka-issue kasi dito ay yung equality between man and woman. Okay? Kasi especially in modern time ngayon, dito sa US, sa Europe, sa England, maraming mga babae ang nagsasuggest na equal ang babae at lalaki. Okay, dapat meron tayong equal opportunity, dapat hindi dapat nasa ilalim ang mga babae. Okay? Subalit makikita natin sa pag-create ni God sa lalaki at babae, okay, parang ang mas tinaas niya yung lalaki. Okay, at yung question na bakit hindi sinabi ni God na let us make woman in our image and our likeness, okay, to our according to our likeness. Yun yung ini-issue ng mga tao, ng mga scholar, na yes, we are created equal, pero in the eyes of God, may distinction ang lalaki at babae. Okay, hindi daw pwedeng maging equal. Equal tayo in the eyes of God, pero meron pa ring distinction pagdating sa leadership and headship in the family or in the society. Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image. Hindi sinabi na, let us make woman in our image. Okay? And according to our likeness. Tapos look at that, biglang naging plural. Let them have dominion over the fish of the sea. Bakit biglang naging plural yan? Samantalang dito, let us make man, which is singular. In the image of God, according to our likeness, and then let them, di ba dapat let him has dominion. So yung palang word naman ay merong signification of plurality. Pag sinabi nating man, dalawa ang ibig sabihin noon. Either man, lalaki, or human race, kasama ang mga babae. Alright? Pero yung babae ay man, human race. Kaya biglang let them have dominion over the field. Naging plural yon. Naging plural yon. Kasi plural na ang tingin ng God sa Adam, sa human race. Let them have dominion over the fish of the sea, over the sea of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. So, yun yung dapat maunawaan natin dito. So, sa simula, it's singular, and then later on, naging plural. Bakit naging plural? Kasi yung man represents human race. Pero masculine, hindi feminine. Masculine siya, hindi siya feminine. Okay? Kaya nga makikita natin sa Middle Eastern tradition, laging lalaki yung nangunguna, nagigibabaw. Kaya nga in the history of humanity,
laging yung babae ay second-class citizen. Now, pagdating ni Jesus, doon nagkaroon ng changes. Si Jesus Christ ang nag-break ng tradisyon na yon. Okay? Kay Jesus nagkaroon ng, well, women should be heard. Yung mga babae, dapat marinig ang boses niyan. Pero before Jesus Christ, hindi ginagawa yan ng mga rabbis. Kaya nga si Jesus naging very popular sa mga babae. Dahil nakita ng mga babae yung significance nila. Na kami din man pala ay significant sa mata ng Diyos. Pero prior to the coming of Jesus, hindi ganon. Ang mga babae ay considered na low class. Lalo na kung slave na babae ka. Alright? Okay, why was man created? God did not need to create man, but He created us for His own glory. Isaiah 43:7, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. So kaya iyon ang dapat maunawaan natin. What is the purpose of my existence? Bakit kaya ako ipinanganak? At bakit ako ipinanganak sa panahon ng natin? At bakit ako ngayon nasa Israel? Bakit ako ngayon nasa Amerika? Bakit yung iba hindi? Bakit hindi ka napapunta ng Iran? O bakit hindi ka napapunta ng Afghanistan o Jordan? Bakit nasa Israel ka ngayon, especially in such a time as this? So again, you will go back again in Isaiah 43:7. I have created for my glory. So whatever you do, wherever you are, you should know what is the purpose of your existence. That you are created for the glory of God. What is our purpose in life? Our purpose must be to fulfill the reason that God created us, to glorify Him. Acts 13:36, for David, after he had served him his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his father, and saw corruption. So according to Acts, si David, nag-serve siya nung generation niya. And then, nung tapos na, namatay na siya. Okay, namatay na siya. Now, ikaw din, ganun din dapat. So, habang buhay ka, magsaserve ka, dapat alam mo yung ginagawa mo. Dahil pag tapos ka na, ang bait-bait mo na, kukunin ka na ni Lord. Di ba? Kasi ang bait mo na eh. Kaya kung ayaw mo pang kunin, okay? Kaya sa hangga't buhay ka, alam mo dapat ngayon ang purpose mo. Yun ang dapat mong maunawaang kapatid. Bakit ka naging tao? At bakit ka ngayon naandyan sa lugar mo? Revelation 4:11, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. You created all things, and by your will they exist and were created. You are there, you exist, naandyan ka because, okay, to glorify the Lord. That's it, we know that. Okay, number 3 issue. Okay, number 1, sabi natin, human being are created by God. Hindi tayo yung evolution, hindi tayo naniniwala doon. Number 2, you should know the purpose of your existence. Bakit kaya ako nabuhay sa panahon ngayon, hindi sa panahon ni Rizal? At bakit ako ngayon ay nasa Holy Land? Wala ako sa Afghanistan o wala ako sa Iran o Iraq. Alright? Ako, bakit ako nasa New York? Dapat alam ko kung ano ang purpose ko. Ba't ako nasa New York? Wala ako sa Israel. Alright? And number 3, man in the image of God. The fact that man is in the image of God means that man is like God and represent God. Okay, God, okay, image means zelem in Hebrew, likeness, demut, refers to something that is similar but not identical to the thing it represents or is an image of. The word image can also be used of something that represents something else. Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Okay, so ano ba yung image na ibig sabihin ng God dun sa Genesis 1-6? Yung ba ay
gagawin kitang kamukha ng Diyos. Hindi gano'n ang ibig sabihin nun. Okay, ang ibig sabihin nun ay, you are just like God, para kang God. In a sense, na you are representing God to people. Alright? You are acting like God because you are representing Him. Alright? At bibigyan ko kayo ng sample. Example, yung church nyo. Kung ano man ang grupo mo sa church. Dala-dala mo ang image ng church. Kahit saan ka pumunta. Halimbawa, nangangalunya ka. Tapos sasabihin ng ibang unbeliever, ay ganyan sa church nila, puro mangangalunya. Okay? So, dala-dala mo ngayon yung image ng church mo. Kaya tuloy, ang sasabihin ng iba, kaya nga ba ayokong ma-born again? Mga sinungaling at chismoso pala yung mga born again na yan. It means you are bearing the image of Jesus Christ. That is the meaning of image of God. Kaya nga nababastos ang pangalan ng Diyos sa mga bastos na Kristiyano. Yung mga Kristiyanong sinungaling at mangangalunya. Mga Kristiyanong walang paggalang sa kanyang image of God. Nasisira tuloy ang pangalan ni Jesus at yan ang naging problema ng bansang Israel. Sabi nga ni God, di ba? I will do it because you have profaned my name to the Gentile world. Hindi nila pinangalagaan yung image ng God. At tayo bilang Christian, we should understand that dahil dala-dala natin yung image na yon. Man in the image of God. So ikaw, ang tao ay parang Diyos, although hindi ka Diyos, kundi ikaw ay representative ng Diyos dito sa daigdig na to. Si Adan nag-fail. Si Jesus hindi. Kaya nga sabi natin, si Jesus, He is the image of the invisible God. Pero tayo namang mga Christian, we are bearing the image of Jesus. Okay? The image of Christ. Kaya nga yung tinatawag natin, what is our purpose in life? Hanggang sa ending natin, yung Christ-like attitude. Para kang si Jesus, pero hindi ka si Jesus. Para kang Diyos, pero hindi ka Diyos. Because you are bearing the image of God. Letter B, the fall. God's image is distorted, but not lost. James 3:9, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. So sinasabi ni James, we are created in the likeness of man, pero bakit? Yung dila mo, nagwo-worship ka, pero nagka-curse ka din. Ganyan ba yung image of God? Now, ang understanding natin, kasi nga nagkaroon ng distortion. In the beginning, when God created Adam and Eve, they were created perfect. Okay? Pero kahit sila'y nagkasala, hindi nawala yung image of God na yon. At naibalik yon. Okay? Katunayan, bilang Christian, naibalik yon ng Panginoon sa atin. Alright? So, letter C, kaya nga sabi natin, kahit nagkakasala ka, hindi mo magawang maging perfect, hindi natin kayang magawang perfect, pero ang our goal is, kailangan makabalik ka. Huwag kang madi-discourage kung ikaw ay nagkakasala, nagkakamali. Okay? Dahil nasa iyo pa rin yung image of God. Lalo na ngayon na meron kang Holy Spirit of God. May Holy Spirit of God ka na. Eh di mas lalo na ngayon na nasa sa iyo na ngayon yung Holy Spirit. Kasi originally, Adam and Eve, especially si Adam, he was created by God perfect with soul. Napag-aralan na natin yan, di ba? Soul, body, and spirit. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nawala yung spirit. Ang natira lang ay soul and body. Now, nang dumating si Jesus, ibinalik niya yung Holy Spirit sa tao. Okay, yung nawalang spirit kay Adam and Eve ay ibinalik ni Jesus. Kaya nga ang tawag ni Jesus Christ doon ay born from above. Born in the Spirit of God. Or, in idiomatic expression, born again.
But actually, ang ibig sabihin nun ay born in the Spirit. Okay, so ngayon, katulad mo na ngayon si Adan nung hindi pa nagkakasala. Okay, iyon ngayon ang image na natin ngayon. Ngayon ang gano'n na tayo ngayon. Kaya kasi si Adan when he was created, hindi pa siya nagkakasala, perfect siya. Okay, so ngayon nang bumalik si Jesus Christ, pumunta na si Jesus Christ dito sa daigdig, ni-restore niya yung image na yon. Letter C, our redemption in Christ can progressively grow into more and more likeness of God. 2 Corinthians 3:18, but we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as the Spirit of the Lord. Kaya nga nakakatuwa ang isang Christian, nawawala na ngayon yung mga kasalanang ginagawa mo dati. Paunti na lang ng pakaunti yung kasalanang ginagawa mo. Dati-dati ang dami nating kasalanang ginagawa. Alright, especially nung unbeliever ka. Ang paggawa mo ng kasalanan ay unlimited, uncontrollable. 'Di ba? Lahat ng pagmumura, lahat ng gambling, lahat ng kasinungalingan, lahat ng kasalanang kaya mong gawin, ginagawa mo. Now, when Jesus Christ came into your life, yon slowly yon nawawala paunti-unti. Kaya nga, yun yung tinatawag nating purification, sanctification. Alright? And that is the work of the Holy Spirit in the lives of the Christian. Pinupurify lahat ng impurities, inaalis ng Holy Spirit. Letter D, at Christ's return, the complete restoration of God's image will be realized. God's purpose in creating man in His image was completely realized in the person of Jesus Christ, not to Adam. Okay, so ngayon, mukha na tayong Jesus. Hindi tayo mukhang Adam. Kasi pag sinabi nating Adam, fallen. Pero pag sinabi nating Jesus, victorious. At iyon ang gusto ng Diyos. Binabalik niya tayo. Okay? Into the image of Adam. Into the image of Christ, not in the image of Adam. 1 John 3:2, beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, when Jesus is revealed, we shall be like Jesus, for we shall see Him as He is. So ngayon, sino ang kumikilos ngayon sa buhay ng Christian? Holy Spirit. Ang Holy Spirit ngayon ang nagkokontrol sa atin para tayo ay maging katulad ni Jesus Christ. Kaya nga marami tayong limitation ngayon. Ang dami mong gustong gawin, hindi mo magawa. Ang dami mong gustong planuhin, hindi mo na magawa. Kasi nga may mga certain things na hindi mo na magagawa yan because of the Holy Spirit. Alright? Okay, look at that. Ito yung specific aspect of our likeness to God. Ito yung mga dapat mangyari sa atin. Number 1, yung moral. Siyempre, hindi ka na immoral. Hindi katulad nun dati na medyo masyado tayong immoral nun. Number 2, spiritual. What do you mean by spiritual? Spiritual is our faculty to be connected with God always, yung spirit. Kailangan lagi kang connected sa God. Alright? At iyan ay mangyayari lamang through the help of the Holy Spirit. Kaya spiritual. Alright? Number 2, mental. Yung mental natin, yung utak natin, na ang utak kasi natin ay worldly. Masyado tayong worldly. Okay? So ngayon, pinupurify yan ng Holy Spirit. Para yung utak natin ay maging ang iniisip na natin ngayon ay about God, hindi na yung about world. Alright? Letter D, relational. Ano yung relational? Number 1 dyan is your relationship with God. Kailangan ma-maintain mo yung relationship mo kay God. Katulad din naman yan, yung may mga mag-asawa
you need to maintain your relationship with your husband or with your wife because that is our responsibility. It's our responsibility to maintain our relationship with God. Letter E is physical. Ano yung physical? Ayusin mo yung physical life mo. Okay, dati-dati kasi, di ba, masyado tayong irresponsible. Lalo na yung mga unbeliever. Tingnan nyo ang unbeliever. Kung manamit, kung magsalita, kung magganito, napaka-worldly. Kaya lang ngayon, binabago lahat ni Lord yan. Okay? And letter F, our great dignity is bearer of God's image. So, wherever you go, whatever you do, be aware na you are bearing the image of God. Yun ang ibig sabihin ng man. Yun ang ibig sabihin ng image of God. Okay? Hindi yung para kang hindi ka Diyos, pero para kang Diyos. Okay? Hindi ka yung hypocrite na katulad ng mga religious. Kundi alam mo kung saan ka nag-stand. Alam natin. Alam nyo kasi maraming religious kasi, di ba, na hindi naman ayon sa gusto ng Diyos. Okay, number 4, another important aspect is male and female. Yun ang dapat nating maunawaan ngayon. Okay? Okay, yung kanina napag-usapan natin na human being are created by God. Human being came from God, hindi tayo galing sa monkey. And then, yung second natin ay we are created in the image of God to glorify God. And then number 3, we are created in the image of God. Now, number 4 issue is male and female. Okay, let's talk about this. What is this male and female? The creation of man as male and female shows God's image in 3 aspects. A, interpersonal relationship. Letter B, equality in personhood and importance. And letter C, difference in role and authority. Alright, so tatlo ang dapat nating maunawaan. Letter A, interpersonal relationship. God did not create human beings to be isolated persons, but in making us in His image, He made us in such a way that we can attain interpersonal unity of various sorts in all forms of human society. Example, Genesis 2:24. Therefore, a man shall leave his father and mother and join to his wife, and they shall become one flesh. God, Adam. Okay, what is the idea of this letter A? Okay, tingnan nyo, ano, si Adam ay ka-fellowship na niya ang Diyos. Di ba, ka-fellowship na niya ang Diyos? Pero kailangan pa rin niya ng human. Kailangan pa rin niya ng mga kasama. May asawa na siya, kasama na niya si Adan, si Eve, pero kailangan pa rin niya magkaanak. Una, may Diyos na siya, may asawa na siya, tapos kailangan niya pang mag-anak. Now, kung ilalagay naman natin ngayon, okay, example, let's use Brother Carpio. Okay, siya kasi yung isa lang dito. Si Brother Carpio, may lalaki, may Diyos na siya, kailangan niya magkaroon pa ng asawa, kailangan niya para magkaroon ng anak, at kailangan pa niya magkaroon ng mga kapitbahay. Hindi naman pwedeng tumira ka lang sa bundok at kayo lang pamilya ang nandun. At yan ang tinatawag nating interpersonal relationship. Kaya nga bilang Christian, hindi pwedeng Christian ka lamang na wala kang ka-fellowship. Hindi ka pwedeng Christian ka na wala kang ka-fellowship. Dahil kung wala kang ka-fellowship, that is not the design of God. Kasi human being are interpersonal created being. Alright? So, syempre tayo, kailangan natin ng fellow brothers and sisters. Alright? Letter B, married or single person can have interpersonal relationship that reflects the nature of the Trinity. So whether you are married or you are single person, it's just the same in the eyes of the Lord. Okay? Because sabi dito, can have interpersonal relationship that reflects the nature of the Trinity. Building the church and increasing its unity and purity also promote the reflection of God's character in the world. All right, so whether you are single or whether you are married, the important to God is your connection
with the body of Jesus Christ. Okay? Kasi maraming mga may asawa nga, very successful, wala namang connection sa body of Christ. Kaya nga yung Trinity, they have a perfect harmony. At iyon ang dapat gawin natin sa loob ng church. Yung perfect harmony natin, number 1 with brother and sisters, number 2 with God. Ang nangyayari kasi sa iba, ganito kasi ang problema natin sa mundo natin ngayon. Napakaganda ng relationship sa kapwa, pero walang relationship sa Diyos. Merong iba naman, napakaganda ng relationship sa Diyos, ang sungit-sungit naman sa mga fellow brothers and sisters. So, hindi ganun ang meaning ng interpersonal relationship. Ang interpersonal relationship, kailangan ayos ang relationship mo sa Diyos, whether you are single or married, tapos ayos din ang relationship mo sa fellow man. Di ba? Kaya nga minsan may mag-asawa na pag nasa church, okay. Pag uwi sa bahay, makagalit. Nag-aaway. Nagsimba ka pa. So, nasan yung interpersonal relationship? Kung ganun din lang ang ginagawa nyo. Kaya nga, kailangan natin mag-practice ng tamang relationship dito sa daigdig. Dahil pag hindi mo kayang makipag-interpersonal relationship dito sa daigdig, hindi mo din kayang gawin yan sa heaven. So, bakit ka papapasukin ni Lord sa heaven? Sa digdig nga lang, hindi mo magawa, sa heaven pa. Alright? Kaya nga binigyan tayo ni Lord ng mga ka-fellowship para dun sa fellowship na yan, dyan ma-develop ang ating pakikipag-relationship sa Diyos. Ephesians 4:32. To be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Alright? Alright, so yun yung sinasabi ng ating book. Whether you are married, whether you are single, you can build up your relationship with your people, with fellow believers, and using that with your relationship with God. Okay. And then letter B, okay, letter B, okay, letter A natin, interpersonal relationship. Okay, bit male and female. Letter B is equality in personhood and importance. Ibig sabihin nito, male and female are made equally in God's image. And both men and women reflect God's character in their lives. And they are equally important and equally valuable to God. We must never think that there are any second-class citizen in the church. So dito sa ating material, sinasabi na hindi pwedeng ang mga lalaki ay matataas, ang mga babae ay mabababa. Tapos ang babae ay hindi pwedeng maging pastora. Okay? Kahit sino pwede. Okay? Now, kailangan ang pastora o pastor ay kaya mong gawin. Yun talagang requirements ng mga pastor. Kasi nung una kasi sa Catholic kasi ganito, sa Catholic at saka sa mga Greek Orthodox, ang dapat mag-lead lang ay mga lalaki. Kaya nga walang babaeng pare. Ang mga babae ay madre. Ang madre ay nasa ilalim lamang ng pare. Hindi sila pwedeng magmisa. Hindi sila pwedeng mataas ang posisyon kasi babae sila. Alright? Pero sa Christianity, hindi. Kahit sino pwedeng maging pastor o pastora hanggat kaya mong gawin yung responsibility mo as pastor of the church. Alright? Kung hindi mo kaya na maging pastor, whether you are man or a woman, huwag kang mag-a-attempt na maging pastor. Okay? Kasi ang pastor na posisyon ay para sa lalaki at babae. Pwedeng maging pastor ang lalaki, pwede ding maging pastor ang babae. Basta gagawin mo lamang yung responsibility ng pastor, whether you are male or female.
Alright? Acts 2:17. And it has come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And my men servants, and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Alright, ipinapakita nitong Prophet Joel na kinote sa Acts chapter 2 na lalaki at babae ay pwedeng tumanggap ng Holy Spirit. Lalaki at babae ay pwede ding maging servant ng Diyos. Alright? Eh, papaano kapag hindi mo calling? Eh, di wag mong tanggapin pag hindi mo calling. Alright? If you believe na hindi mo kaya, wag mong gagawin. Pero kung sa palagay na mo, kaya mo, gawin mo yon. Alright? Kasi it's a determination. It's really a determination. Okay, so yun yung sinabi natin, ano, equality in personhood and importance. Lalaki at babae kay God ay equal. Walang second-class woman o walang second-class citizen. Kaya lang sa Judaism, especially in early times, merong babae ay second class. Kahit sa Islam, ang babae ay second class. Pero in Christianity, no, nabago yon. Letter C, difference in role and authority. Ito yung dapat nating maunawaan. Example, sa loob ng bahay. Male and female are equal in importance but they have different roles. Hindi pwedeng ang lalaki ang manganak. Okay? Dahil hindi iyon ang design ng God. Ang design ng God ay ang babae ang manganganak. Kaya iba ang role ng babae sa lalaki. Ang lalaki, lalaki. Ang babae, babae. Eh, pastor, papaano yung mga nagpapalit ng mga organ? Anong tawag doon? Transgender, yung nagche-change. Ay, baka hindi sila makilala ni Lord pag namatay sila. Di ba lalaki ka? Bakit babae ka ngayon? Haharap ka sa aking judgment. Alright? Kasi iba yung dinisign ka ni Lord na ganun eh. That's why we do not believe on that. We don't bite this. We don't agree on LGBT proposition na they have equality with God. Dahil hindi ganoon ang turo ng Biblia. Alright? Male and female are equal in importance but they have different roles. 1 Corinthians 11:3. But I want you to know that the head of every man is Christ, and the head of woman is man, and the head of Christ. So, it talk about sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay, syempre, ang head ng woman ay man. Okay? Kahit pastora, example, bigyan natin ng sample, kahit pastora yung babae, pagdating sa bahay, yung pa ring lalaki ang head. Okay, ganun pa rin dahil yun ang design ng Panginoon. Pero pagdating sa ministry, it's a different things. It's a different things. All right? Okay, so according to letter A, male and female are equal in importance. Letter B, Adam was created first, then Eve in 1 Corinthians 15:45. Okay, si Adam ang unang kinreate, hindi si Eve. So ibig sabihin, si Adam yung first, hindi si Eve. Letter C, Eve was created as a helper for Adam to glorify God. I think it is very important, my brother and sisters. Okay? So gusto kong unawain nyo kung anong ibig sabihin ng helper. Ang helper doon ay si Adan ay tutulungan ni Eve to glorify God. Hindi ka utusan, Eve. Okay? Hindi ka utusan, Eve. Ikaw ay helper to glorify God. Kaya kapag si Adam, okay, yung mga asawa dito na babae, listen to this, asawang babae, ang goal nyo sa asawa nyo ay to help him to glorify God. That is your job. Ay ano yung mga lalaki? Lalaki nga ikaw nga yung ikaw nga yung magsusustain ng family kasi you are created by God first.
Alright, letter D, Adam named Eve. So si Adan ang nagpangalan kay Eve, hindi si Eve ang nagpangalan kay Adam. Kaya ibig sabihin natin, iba-iba nga yung mga roles. Letter E, God named the human race man, not woman. The serpent came to Eve first. Alright, what is the meaning of this? Okay, yung babae ang nagkasala. Yung babae ang nagkasala. Siya ang unang nagkasala. And then yung kasalanan na yon, isinier niya sa lalaki. Kaya inaano ni Paul, ikina-clarify ni Paul yon. Okay, kaya nga may bagamat we are all equal, pero may distinction ang ating mga roles. Letter G, God spoke to Adam first after the fall. Ang hinanap ni God ay si Adam. Kasi si Adam ang may responsibility to God. Letter H, Adam, not Eve, represented the human race. Letter I, the curse brought a distortion of previous roles, not the introduction of new roles. Redemption in Christ reaffirms the creation order within wife and husband. Alright, so makita natin bakit, I don't know kung nabanggit ko na sa inyo to. Gusto ko lang yung mag-notice kayo, i-notice nyo to, pag nanganganak ang hayop, example, yung aso, yung pusa, yung mga karabaw, horse, pag nanganganak yung mother, bakit hindi siya nagkakaroon ng labor pain? Hindi sila nagkakaroon ng sufferings pag nanganganak. Unlike human being, ang babae, 1 week na, may suffering, may pain pa rin. Kasi yun yung punishment ni God sa woman. Yun yung punishment ni God sa woman. Kaya tuloy, makita natin, para bang mas malaki na nga yung suffering ng babae. Para bang kung tutuusin, kung hindi siguro nagkasala si Adam and Eve, baka ang mga babae hindi nagkakaroon ng pain. Katulad ng mga hayop. Ang hayop walang pain. Makikita mo pagkapanganak naglalakad na agad yung anak. Tapos yung nag-anak na hayop, nagtatatakbo na agad. Samantalang ang tao kapag nanganak, it takes many days bago maka-recover. Because that's a punishment. It's a punishment. At yun yung sinasabi ni Paul, na binabanggit ni Paul. Okay? Na yung role natin, yung mga responsibilities natin, dapat maunawaan natin lahat yon. Okay? Colossians 3:8, wives, submit to your own husbands as it is fitting in the Lord. Husband, love your wives and do not be bitter toward them. Genesis 3:16. To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. So you can see the punishment of God between husband and wife. Iba yung naging punishment ng God kay Adam, iba ang naging punishment ng God kay Eve. At eto pa, Eve shall be under the husband. Bagay, alam na naman natin yan. Kaya lang in modern time, sa panahon natin ngayon na dumadami na ngayon ang erroneous at mistake. Okay, so now let's go. That's the nature of human. Okay, now ano naman tong mga essential nature of man? How many parts are there to a man? Physical bodies and immaterial bodies. Okay, ilan ba yung ikaw as a person, ilan ba yung katawan mo diyan? Number 1, meron tayong teaching na trichotomy, dichotomy, and monism. Ano yung trichotomy? Trichotomy is a view that man is made up of 3 parts. Body, soul, and spirit. Tri means 3. Trichotomy. You have body, soul, and spirit, and we have references here. Genesis 1:26, sabi nga dyan, let us make man in our image. Okay? Let us make man. Nang tayo kinreate niya. Now, ano ang ibig sabihin ng man according to Genesis 2:7?
And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And a man became a living being. Okay, so we can see that God created man in our image, that is soul. And then God take the dust, and from the dust, God breathe into his nostril. Kaya yung tao, okay, ang unang dapat nating malaman, ang tunay na tao ay yung soul. Okay, yung soul. Tandaan mo yan. Ikaw ay soul. Kaya pag namatay ka, ang haharap kay Diyos, kay Lord, ay yung soul, hindi yung body. Ano mangyayari sa body mo? Iiwan mo yan dahil yung body mo ay shelter mo lang yan. Yung ginagamitan, ito ang mali ng tao, di ba? Alam niyang siya'y mamamatay, alam niyang siya'y haharap sa Diyos, pero ang pinagaganda niyang mabuti ay yung physical body. Hindi naman yun ang haharap sa Diyos. Yung physical ang inaalagaan mabuti, hindi yung tunay na siya, yung soul. At yun ang alagaan mo, yung soul, dahil pag namatay ka, yon ang haharap kay God. Alright? Maling-mali nga yung utak ng tao eh. Gumagastos sila sa pagbili ng pagme-makeup at yung pagpapaganda lahat ng pampabata binibili. Pero pagdating sa soul, Bible lang hindi mabili, nanghihinayang dahil mahal. Di ba? Alright, 1 Thessalonians 5:23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, body, okay, whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Alright, so as I have said, ang tunay na ikaw ay yung soul. Yung soul mo, merong kaluluwa. At yung soul at kaluluwa mo, yung soul mo may spirit, sorry. Yung soul mo may spirit at yun ay nakatira temporarily sa isang shelter na kung tawagin natin ay flesh. So yung physical body mo, temporary lang yan. At dyan sa physical body, nakatira yung tunay na ikaw. At yung tunay na ikaw, na soul, ay binigyan ni Lord ng Holy Spirit. Kaya tatlo ka. Alright? Number 2, there is another group na iba naman ang turo. Ang turo nila ay dalawa lang, dichotomy. Yung kanina ay trichotomy. Tatlo, soul, spirit, and body. Ito namang dichotomy, okay, ito ay dalawa lang. It is a view that man is made up of two parts, body and soul and spirit. Para sa kanila, yung soul and spirit ay isa lang yon, pareho lang. They believe that soul and spirit is the same and used in the scripture interchangeably. But we do not believe on that. Ang paniwala natin ay may soul ka, pero kailangan mo ng spirit para yung spirit na yon makakonect sa Diyos. Kung wala kang spirit, hindi ka makakakonect sa Diyos. Now, ito namang grupo ng dichotomy, spirit or soul, pareho lang. Romans 8:10. And if Christ is in you, the spirit is dead. The body is dead because of sin. But the spirit of life but the spirit is life because of righteousness. No. Okay? And then another one is monism. Is a view that man is only one element, and that soul and spirit are just one other expression for the person himself or life. This view is very unpopular. Sino ang naniniwala na religion sa monism na isa lang? Yung ibang grupo ng Jehovah's Witnesses. Ang Jehovah's Witnesses, ang paniwala nila, pag ikaw ay namatay, patay ka. Wala na, tapos. Para ka lang hayop na pag namatay, patay. Walang soul, walang spirit. Yun yung monism. Pero we don't believe on that. Okay? So ano yung mga arguments sa trichotomy? Okay, ito yung mga argument natin. Soul and spirit are not one and the same parts.
Okay, bakit? May mga supporting verses tayo na iba yung soul, iba yung spirit. 1 Corinthians 14:14. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my soul or my understanding is unfruitful. So for Paul, spirit and soul are different things. Mary, in Luke 1:46, Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior." So magkaiba yung soul, magkaiba yung spirit. Hebrews 4:12. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit, and joints and marrows, and is discerner of the thought and intents of the heart. So iba yung soul, iba yung spirit. Letter B, the spirit will return to God. Those who are born in the spirit of God. For the dust will return to earth as it was, and the spirit will return to God. Okay, so where is the soul? Who gave it? Where is the soul? Okay, yung soul yun yung naandun ka sa intermediate state. Kasi meron tayong, alam nyo, pag namatay ka, hindi ka agad hahatulan. Meron tayong compartment sa heaven. Ang heaven ay napakalaki. Etong ang earth, hindi mo malibot eh. Sige nga, nakapaglibot ka na ba ng earth? Baka 3 nation pa lang ang napupuntahan ng iba sa atin. Baka yung iba, isal pa lang, 2, Philippines, Israel. Alright? Ang laki-laki pa ng hindi napupuntahan natin. Lalo na sa heaven. Heaven is a very, very huge place. Kaya iba yung compartment ng mga soul. Okay? God can destroy the soul, those who are without the spirit. Matthew 10:28. Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Letter D, only the spiritual person can truly worship God. John 4:24, God is a spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. And then letter E, worship God with all spirit, soul, and body. Luke 10:27, and he answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Makikita natin dito, ang sinasabi ni Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart. It means with all your spirit. And then dito iba naman tong, and with all your soul. It means your mind. And then with all your strength. Okay? So what is this all about? Our belief is when God created human being is a soul. At yung soul na yon ay inilagay niya sa dust. Tapos bigla niyang hiningahan, kaya naging 3. Body, soul, and spirit. That is our belief. Our belief is trichotomy, not dichotomy. Okay? Okay, so eto ngayon yung ating next issue, yung sin. Sin is any failure, dahil lahat naman tayo nagkasala. Sin is any failure to conform to the moral law of God in act, attitude, or nature. The original sin, God did not sin. To blame God for the sin of humanity is blasphemy against the character of God. Kasi maraming nagsasabi, ang Diyos daw ang originator ng sin. Si God daw ang nag-create ng sin. Okay? Kaya tuloy yung kasalanan natin ay galing din sa Diyos. Mali yun. We don't believe on that. It was angels and men who sinned. And in both cases, they did so by willful, voluntary choice. Even before Adam, sin was present in angelic world. Okay, 1 John 3:8, he who sinned
is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. So ano ba yung original sin na tinatawag natin? Ito yung kasalanan na ginawa ni Adan. Yun yung tawag nating original sin. Ang gumawa nun ay si Adan. Okay, ngayon yung kasalanang ginawa ni Adan, pinarusahan siya ng Diyos. Ngayon, yung nangyari kay Adan, na wala yung kanyang perfection, yun yung na-inherit natin. Kaya tuloy nang ipinanganak sila Cain, si Abel, si Seth, nasa kanila na yung sin ni Adan at ni Eva. Kaya yung original sin ni Adan at ni Eva, na-inherit yon nung kanyang mga anak at na-inherit din natin. Kaya tuloy tayo nang ipinanganak tayo, wala na tayong magawa. Naandun na tayo sa kasalanan. Okay, na-inherit natin yung original sin ni Adan at ni Eva. Alright? Scripture teaches inherited sin. Scripture teaches that we might inherit sin from Adam, and because of this, we are all counted guilty because we have sinful nature. I don't know kung napansin nyo, for sure napansin nyo, okay, baka may mga anak kayo, kung kayo ay mag-e-experiment sa mga bata, pansinin nyo yung mga bata nyo, hindi nyo sila tinuruang magsinungaling, pero bakit marunong magsinungaling? Hindi nyo sila tinuruang magnakaw ng pera, pero nangungupit ng pera. Bigyan nyo sila ng pagkain, 3 years old, tapos pag humingi ka, ayaw kang bigyan. Because of inherited sin. Hindi mo sila tinuruang maging madamot, pero bakit madamot sila? Hindi mo sila tinuruang gumawa ng kasalanan, pero bakit sila makasalanan? Because of inherited sin. Yun yun. Alright? Sino nagsimula nun? Si Adan at si Eva. Bakit nagkaganon si Adan at si Eva? Dahil sila ay tinempt nung serpent. So, sino ngayon ang pinakasimula ng kasalanan? Si Lucifer. Yang mga serpent na yan. Okay? But from the beginning, they were created by God perfectly and sinless from the beginning. Kaya nga sabi dito sa Romans chapter 5:14, nevertheless, the death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of Christ. So you see, so experiment natin, ha. Sabi ko nga sa inyo, yung mga bata hindi naman natin tinuturuan biglang gumagawa ng kasalanan. Kasi embedded sa ating human yung kasalanan. Letter C, are infants guilty before they commit actual sin? What do we say about them who die before they are old enough to understand and believe or reject the gospel? Can they be saved? So yung bang mga bata na namatay at the age of 5, 6, 7 pero hindi sila Christian, pupunta ba sila ng langit? O sila ay pupunta ng impyerno? Okay, eto ang ating belief. Matthew 19:14, Jesus said, let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. So itong mga batang to, na wala pang kaalam-alam, sabi ni Jesus Christ, the kingdom of heaven belongs to them. In Psalm 51:5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So yung mga bata, sinful. And yet, the kingdom of God belongs to them. Psalm 58:3, even from birth the wicked go astray. From the womb they are wayward, is spreading lies. So yung mga bata pala, nasa loob pa lang ng tiyan, nagpa-practice na ng kasinungalingan. Alright. Ngayon, nang ipinanganak, ayun na,
Bakit? Kasi na-inherit nga nila sa mga magulang, eh. Minsan sasabihin ng mga magulang, "Ano ka ba naman, ang gano'n-gano'n." Eh, sa ano pa na kanino pa ba 'yung magmamana? Eh, di sa'yo kung ano 'yung anak mo 'yung ka. Alright? If children are saved, it cannot be on their own merit or on the basis of their own religion, righteousness, or innocence, but it must be entirely of Christ's redemptive work. So itong mga batang 'to ay maliligtas. Anong age kaya? Yung tinatawag nating age of accountability. Alright? Kaya nga ang mga Jewish meron silang bar mitzvah, bat mitzvah dahil when you reach that age, hindi ka na baby, hindi ka na bata, kaya you are responsible for your sin. Pero prior to that, you are still baby. Alright? Kaya yung mga bata ay maliligtas not because of their religion, but because of the works of Christ at the cross. In other words, yung grace ni Jesus ia-apply sa mga bata. Okay? Kahit sila'y mga sinungaling at sila'y mga mangungupit. Kasi bata pa sila, hindi pa nila alam yon. So, ang ibig mong sabihin, "Pastor, pwede bang bumalik sa pagkabata para ako din ay maligtas?" Alright? Okay, so nakikita niyo ba yon? So, 'tong mga batang 'to ay ligtas pagdating natin sa heaven. That is our belief. Okay? Alright, now dalawang slide na lang tapos na tayo, tapusin na natin 'to, praise the Lord, we're almost done. Covenant between God and man. A covenant is an unchangeable o hindi mababago, divinely enforced legal agreement between God and man that stipulates the condition of their relationship. It is unchangeable, it is imposed, it is an agreement, it is conditional, and it builds relationship. Okay, so kailangan tayo ay magkaroon ng covenant dahil ang Diyos ay laging nakatingin sa covenant. Ano-ano yung mga covenant na dapat nating maunawaan? Number 1, yung Abrahamic covenant. Nasa John 17:7. Sabi ng God, I will establish my covenant. Okay? And then in Exodus 19, yung tinatawag nating Mosaic covenant. Number 1, may covenant kay Abraham at sa kanyang descendants. Number 2, may covenant kay Moses at sa kanyang descendants. Number 3, ito yung pinakaimportante. Ito yung tinatawag nating New Covenant. Ang New Covenant, iyan ang fulfillment nung Abrahamic Covenant at ng Mosaic Covenant. Okay? At lahat ng tao dapat under ng New Covenant. Kasi ito na yung final covenant. Yung covenant kay Abraham at covenant kay Moses, iyon ay pinulfill ng New Covenant, Jesus Christ. At lahat ng magre-reject sa New Covenant, alright? Ito ang dapat maunawaan nyo. Bago dumating si Jesus, acceptable yung Abrahamic at saka yung Mosaic. Pagdating ni Jesus, na obsolete yon. Okay? Bakit? Dahil incomplete yon. Kinomplete nga ni Jesus. Okay? Pinulfill ni Jesus Christ. Kaya tayo, meron tayong covenant na pinanghahawakan at huwag mong babaliwalain yon. Okay? Kaya nga ang mga tao tatanungin ni Lord, pinulfill mo ba yung covenant? Now, ang tanong nila, ano pong covenant? It means wala kang kaalam-alam. Okay? So, it is a grace of God. The covenant is a grace of God. The parties are God and people whom He will redeem. Christ fulfilled a special role as mediator in which He fulfills the condition of covenant for us and thereby reconciled us to God.
1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, the man, Jesus Christ. Letter B, the condition is faith in the works of Christ the Redeemer and continuing in the covenant by obeying the commandment of Christ. James 2:17, in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. And letter C, the promise of blessing in the covenant was a promise of eternal life. Revelation 21:8, and I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they will dwell his people. God himself will be with them and their God. So these are the signs of this covenant, okay? Outward physical symbol varies between OT and NT. Okay, during the time of Noah, ang symbol ay rainbow. During the time of Abraham, ang symbol ay circumcision. Kaya lahat tuloy ng anak ni Abraham, Jew, Muslim, o Druze, lahat sila circumcised. Ano naman ang symbol ng Mosaic Covenant? Sabat. Kaya Jewish lamang ang nagkakaroon ng Sabat. Ang mga Muslim hindi nagsasabat. Ang mga Gentiles hindi nagsasabat. Kasi iyon ay exclusive for the people of Moses. Okay, ano na yung number 3? Ang number 4, yung pinaka-importante, yung Messianic Covenant. Ano yung Messianic Covenant? Ito yung pinulfill ni Jesus Christ. Okay? Kaya nga, sino ang nakakaalam at member ng Messianic Covenant? Yun lamang may Holy Spirit. Kaya kapag ang isang kausap mo ay hindi nauunawaan ang Holy Spirit, it means hindi siya kasama dun sa covenant ng Messianic Covenant. Kahit sabihin pa niya na siya ay Christian. Kasi ang magpapatunay na kung yung isang tao ay member ng Messianic Covenant o New Covenant, okay, ang magpapatunay nun ay yung kanyang Holy Spirit. At sa kanyang pagsasalita, malalaman mo na may Holy Spirit nga to. Ay, kapatid ko nga ito sa Panginoon. Ay, may Holy Spirit talaga to. Okay? Kaya ang mga Hudyo, kapag sila ay nagpe-pray at napag-usapan ng Sabat, fellow Jew ka. Alam nila na fellow Jew. Alam nila na yan, na yung mga Hudyo yan. Kasi alam nila yung Sabat. Kasi ang nakakaalam lang ng Sabat, sila. Kasi Jewish sila. Okay, now yun namang mga circumcised, katulad niya nung nag-away ang India at Pakistan, alam mo yan, nagkaroon ng giyera sa India at saka Pakistan. Ang ginawa ng mga India, lahat ng lalaki pinaghubo nila. At lahat ng circumcised, ito ang ginawa ng India, ha? India to. Ang India ay Hindu. Hindi sila naniniwala sa circumcision. Kaso itong isang village na nakita nila ay mix na Hindu at saka Muslim, magkakamuka. Ang ginawa nila, pinaghubad nila, pinahubo nila. Lahat ng circumcised, pinatay nila. Kasi sila ay lahi ni Abraham, Muslim. Pinatay nila yon. At yung hindi circumcised, minentay nila kasi sila ay Hinduism. Kasi once na circumcised ka, it means ikaw ay lahi nung Abraham. Ikaw ay either Jewish or Muslim. Pero pagdating sa Mosaic, it is exclusive. Mosaic is exclusive for Jewish only. Pero itong Holy Spirit, mas maganda tong Holy Spirit. Kasi itong Holy Spirit, this is secret. It is not outward. Hindi ito panlabas. Okay? Hindi ito panlabas. Ang tawag natin dito, new creation. At yung new creation, invisible creation ng God. Kaya yung mga Christian, invisible yan. Okay, hindi mo malalaman dyan kung sino ang totoo ang hanggat hindi sila nagsasalita.
Hindi yan nakukuha sa panglabas na ritual, hindi yan nakukuha sa kantahan, hindi yan nakukuha sa mga, kundi nakukuha yan doon sa presence ng Holy Spirit sa buhay niya. At ang tawag natin doon ay New Covenant. At ang signal, senyales na na member ka ng New Covenant ay yung Holy Spirit na nasa buhay mo. Kaya napaka-importante na ang isang Christian alam niya na siya ay may Holy Spirit. Hindi lang yung member ka ng church, hindi lang yung active ka sa church, kundi alam mo na may Holy Spirit ako. Paano mo malalaman na meron kang Holy Spirit? Of course, when you accepted Jesus as Lord and Savior. Kaya kailangan mong patanggapin yung mga taong sinisharean mo. Number 2, nagbabasa ka ng Bible. Number 3, pinapamuhay mo. Yun. Alright, tanggapin si Jesus, basahin ang kanyang salita, ipamuhay yung kanyang salita. Simple lang. Pag ginagawa mo yon, it means you are part of the new covenant. Alright? Before we close, do you have any question about man and woman? Sister Lloyda, sige. Pastor, kasi kung, Pastor, kasi kung ang mga bata ay save na sila kasi mga bata nga sila, inosente. Paano naman, Pastor, yung mga, halimbawa, yung mga abnormal? And then, yung normal, tapos naging abnormal, katulad ng Alzheimer, naging baliw, gano'n, Pastor. So, kapag bata at saka yung mga abnormal, syempre may special privilege yun sa God kasi hindi nga normal eh. So, whatever happened to them, kung mamamatay sila, pupunta sila sa Panginoon. Okay, hindi yung naman normal na naging abnormal. hindi naman nila kasalanan yon yung pagiging abnormal nila eh. Yung normal na ang naging abnormal, halimbawa, matatanda na, naging Alzheimer sila, di ba? So, bago sila maging Alzheimer, ano sila? Believer o non-believer? Unbeliever. Unbeliever sila. So, unbeliever sila. Okay, now, I'll give you this is my experience. Marami na akong kilala na mga believer sila. Now, when they reach the age of 85, 89, nagkaroon sila ng Alzheimer. Hindi nila kilala ako, dati nila akong pastor. Hindi nila ako makilala. Ang tawag lang nila sa akin, "Hi, Mister." Ganong 10 taong kong nakasama. Nag-uwian na sila sa Philippines. Ang example din niyan si Ronald Reagan. Ronald Reagan is a believer, tapos nagkaroon siya ng Alzheimer. Hindi niya makilala ang palibot niya, pero hindi niya makalimutan ang Bible. Nauunawaan niya ang Bible. Kaya ganun ang basis doon ay bago siya magkaroon ng Alzheimer, ano siya? Okay? Kaya kung siya ay believer na nagka-Alzheimer, pag siya namatay, sa heaven siya. Pero kapag siya ay unbeliever na nag-Alzheimer, kahit ano pang gawin mo dyan, ay iba na yung utak niya. Now, kung bibigyan siya ni Lord ng miracle na siya ay habang may Alzheimer siya at magkakaroon siya ng understanding about Jesus, praise the Lord. It's only a miracle from God. Kaya nga, kailangan anuman ang mangyari sa iyo, mamatay ka, maaksidente ka, bunduling ka ng eroplano, magka-Alzheimer ka, siguraduhin mong believer ka. Alright, very good question, Sister Lloyd. It's a very good question. Kasi doon sa creation, 'di ba si Lord create niya ang man. Ngayon, pero nung create na niya ang woman, kinuha sa not sure, Pastor, tadyang ng isang lalaki. Ano pang kahulugan, Pastor, bakit kinuha ng Lord sa tadyang ng lalaki yung Okay, yun ang gusto kasi ng God. Okay, kasi ibig sabihin lumalabas na si Adam lamang ang talagang original creation. Tapos yung babae, galing lang ka din sa isa pang creation. So, hindi separate ang man and woman. Hindi sila magkahiwalay. Kumbaga sa hindi si Lord nag-create ng one dust and then another dust. Kundi isang dust lang ang kanyang ginawa. Tapos dun sa dust na yon na tao, kinuha na niya dun ng babae, yung rib, yung parang tadyang niya, yung isang buto niya. Tapos out of that buto, ginawa niya yung babae. Minagic niya or I don't know how did he do that. Yes, By the Pastor. power.
Kaya Okay. lalaki lamang ang galing sa das. Pero indirectly, ang babae galing din sa das. Kasi galing ka naman kay Adam eh. Di ba? Mm-mm. Galing ka din dun sa rib ni Adam. Galing ka din dun sa buto ni Adan. Kaya das ka pa rin. Pero hindi ka original. Si Mm-mm. Adam pala talaga ang original. Ah, di ba? Mm-mm. So very Yes. clear, ano? So Yes. kaya nga lumalabas ngayon na yung yung relationship at saka yung role. Example, yung position, talagang dapat talaga mas nasa taas yung lalaki kaysa sa babae. Pero okay, pero sa panahon natin ngayon na medyo may equal opportunity, may mga human rights, may mga kung ano nang nagaganap ngayon, pwedeng ang babae ay maging equal sa lalaki. In fact, through Christianity, binigyan ni Jesus Christ ng equal opportunity ang mga babae. Now, ang mga Mm. babae, kaya bang gawin yung mga ginagawa ng lalaki? Kaya nyo bang umakyat ng bundok? Kaya nyo bang magbuhat ng mga ganito? Kaya mo bang makipaggano? Kaya mo bang humarap sa mga aso, leon, mga ahas, mga tigre? Kung kaya nyo, Mm. sige, di magpastor ka. Yun. Kung Mm. kaya mong harapin ang mga demonyo dyan sa palibot mo at mga crocodile at mga tikbalang dyan, o sige, gawin mo lahat yan. Now, kung hindi mo Mm. pa kaya, diyan ka lang muna sa tabi. Yun. Okay. Sige, Sister Lloyd. Pastor, sa ministry po, kasi po sabi niyo 'di ba, mayroong distinction ng ng ministry na yung pagiging pastor at saka Oh. yung pagiging head of the family. So ang lalaki is head of the family, Mm. siya ang head ng family kahit pastora siya, yung asawa niya. Ngayon, pastor, pag pumunta tayo sa ministry, pastora yung asawa niya, tapos yung lalaki hindi pastor. Sino ang nasusunod doon sa church? Yung babae o yung lalaki? Yung babae, Kasi kasi siya yung pastorang in-appoint ng God. so magsasubmit yung lalaki doon sa pastora, sa asawa Ah, niya sa church. may consultation. Ah, Kaya nagko-consult. kailangan consultation at kailangan active din yung lalaki kasi hindi siya yung binigyan ni Lord ng calling eh. Mm. Ang kinol kasi ng God ay yung babae. At yung babae ay may preparation yon for many, many years. Hindi yun basta naging pastor. Hindi siya naging pastora. Okay, Mm. kaya nga mapapansin nyo, ako ang dahil kong kilala na babae ang pastora, yung lalaki nagsasubmit sa kanya. Okay, pero may consultation sila. Katulad niya, noong Friday, may prayer meeting kami dito, gatherings namin dito, kami mga Christian, nag-pray kami, pati yung mga rabbi, we pray for Israel. Ang pinakapastora ng isang church na pinag-atinan namin ay lalaki, siya yung pastor, pero babae yung talagang pastora. Siya talaga yung Ah, tumatayo, babae din. Babae. mm. Kasi syempre, iba yung personality ng babae siguro, mas pinili ni God yung babae. Mas maboka yung babae, mas open yung babae kaysa dun sa lalaki. So, yun yung ginamit ng Panginoon. Pero pagdating sa bahay, iba na yun. Mm. Iba yun. Mm. Okay, kaya nga yan ang problema ni Miriam. 'Di ba si Miriam ang panganay? Gusto niyang pakialaman yung ministry ni Moses at saka ni Aaron. Ano ang ginawa ni God? 'Di ba nagrebelde si Miriam at si Aaron? Kasi pinipilit ni Miriam, palibhasa siya yung panganay, gusto niya mag-submit sa kanya yung kanyang dalawang kapatid kahit sa ministry. Mm. Anong ginawa ni Mm. God? O binigyan siya ng leprosy. O sige. Pagdating sa Mm. bahay, walang problema. Pero pagdating sa ministry, hindi pwede yan. Okay. Sa bahay, ate ka. Pero sa ministry, member ka. Okay. Sa ministry, ano ka, ha? Yung tambouriner. Pero pagdating sa bahay, yes, ate ka. Yun, Mm. yun. Yun, yun. Kaya alam Yes. natin yung ating distinction. Alam natin yung ating ginagawa. Pag sa bahay, ako boss dito. Pero pag sa church, ikaw ang minister. No problem. Alright? Pero nandun yung respect pa rin. Nandun dapat pa rin yung respeto. Okay? Alright. Okay, so wala na. Thank you so much, yes, Pastor. Wala Sige. na po. Thank you. Alright. Okay, let's close it in prayer. Brother Carpio, can you lead us in prayer? Close us in prayer. Okay po, Pastor. Mga kapatid, manalangin po tayo. Yes, Lord, Ama nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, O Lord, na binigay mo ulit kami ng kalakasan
at oras upang makapagtipon-tipon upang makapag-aral ng iyong mga salita, O Lord. Salamat sa wisdom and knowledge na binigay mo sa oras na ito, Panginoon. At kayo po ay nakapaunawa, Panginoon, at dalangin na yung Panginoon na ito'y magamit namin sa araw-araw bilang sa buhay namin bilang isang tunay na Kristiyano, O Lord. Dalangin na yung Panginoon na bawat salita na aming matutunan mula kay Pastor Freddy sa salita ng Diyos, Panginoon, ay ito'y pumasok sa aming puso, sa aming kaluluwa, Panginoon, upang kayo po ay mas ma-purify sa iyong mga salita, O Lord. Marami pong salamat sa buhay ni Pastor Freddy. Siya na pong nagbibigay sa amin na nagpapaliwanag sa iyong mga salita, Panginoon. At patuloy po kayo, Panginoon, na magpasakop sa iyo, Panginoon. At patuloy kayo, Panginoon, na mamuhay na may kabanalan. At patuloy kayo, Panginoon, na nagpapasalamat sa mga biyaya mo, O Lord. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. All right. So Praise the thank Lord. you. Okay. So let's have picture. Ready? 1, 2, 3. Yes. All right. Good night, everyone. Thank you, Pastor. Erev Tov, Pastor Freddy. Thank Erev you po. Tov, Erev Tov. Thank you po. All Laila right. Tov. Laila Thank Tov. you, Pastor Morning po. Freddy. Good morning. Good night. Good morning. Good night. Okay. God bless you all. Bye-bye.